Ang News at 1. Sa mga oras na ito, dako po muna tayo sa Palasyo ng Malacanang para po sa mga mahalagang balita doon. Nakatutok doon ang aming kasamang si Elena Luna, mag-uulat ng live. Maraming salamat, Kirby. Nilinaw ng palasyo na wala silang kinalaman sa mga binabatong akusasyon ng kampo ni Vice President Jejomar Binay. Ito ay tungkol sa issue ng hindi daw pagsulpot ng mga testigo ng Vice President at pati na rin ang hindi pagsuporta ng mga negosyante sa kanila. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, hindi sila ang nagsimula hindi ang palasyo ang nagsimula ng awayan na ito at sinabi niya na sumasagot lamang sa binabatong akusasyon ng kampo ng Vice President. We have kept our peace while he was a member of cabinet. We have deliberately not spoken on it. But don't expect us to keep quiet while he attacks us incessantly, repeatedly. And so all these attacks against us we're just responding in truth. We are speaking truth to power. And what's wrong with that? So, and thank you for shooting the messenger. It's part of our job to speak the truth to the Vice President. And we will continue to speak the truth to him. Like I said, it's not personal. It's just the truth. And unfortunately, Mr. Vice President, you can't seem to handle the truth. Nilinaw din kanina ng Palasyo, Kirby, ang pondo na inilaan sa DILG tungkol ito sa pabahay at mga road project. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, ang 1.2 billion na housing project at 3.1 billion na road project na sinasabi ni Senator Ping Lacson na napunta sa DILG ay makikita ang computation sa website ng Official Gazette. The amount of 1,240,606,000 pesos appropriated herein for the housing program for informal settler families residing in danger areas of Manila shall be used exclusively for the following projects with the corresponding amounts. A. Construction of micro-medium rise buildings, 700 million. B. Interim shelter fund for 26,367 target families, 474,606,000. And administrative costs of 70 million. So ito po yung sinasabi dito na yung housing budget sa housing ni Senator Ping Lacson. Ito yung nasa ISF. Remember, there was a situation before where the informal settler families were situated in danger zones, yung mga nasa creek, nasa river. So the President made emphasis on the point that this is not acceptable for them. And this is not going to put them always in harm's way. Every time that there's a storm, every time that there's a flood, these people are put in harm's way. So we have to take them out of these danger zones. And for that particular instruction, the Secretary Bad provided a budget for that. So nandoon po yan sa budget. Now, kanina rin sa briefing, Kirby, ay tinayak ng palasyo ang patuloy na pagtatrabaho ng gobyerno para matiyak ang kaligtasan ni Mary Jane Veloso na pagkalooban ng reprieve sa Indonesia sa firing squad. Ayon kay Secretary Lacerda, ang pagpunta doon ng pambansang kamuong si Manny Pacquiao ay pagpapakita na ginagawa nga ng gobyerno ang lahat para maligtas si Veloso. Our DFA works in silence. I mean, this has been an ongoing process of the work attitude of the DFA people both here and abroad. Hindi ho namin binabitawan si Mary Jane Veloso. Yan na po ang commitment namin. At sa akin, Mrs. Cela Veloso, Miss Cela Veloso, sa amin na po ito galing, we're going to do everything to save the life of your daughter. Samantala, ngayong araw ang nakatakdang second round ng oral arguments para sa petisyon ng gobyerno na jurisdiction sa kaso natin sa The Hague sa The Netherlands. Ayon kay Secretary Lacerda, makakasagot ang delegasyon ng Pilipinas sa tribunal na ito at umaasa ang palasyo na magkakaroon ng pabor na desisyon sa Pilipinas. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena.